Makakasama ho natin at makakwentuhan si Liberal Party President Lorenzo Erin Tañada III. Alamin natin yung mga plano ng Liberal Party. Magandang hapon po, Sir Erin. Live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Magandang hapon, Lourdes, at lahat ng nakikinig at nanonood sa programa mo. Ano po yung inyong yung stand ng Liberal Party? Unahin ko lang po sa impeachment. Number 1, sa Pangulong Marcos. Number 2, kay Vice President Sara na bubuhayin muli yung impeachment sa February. Well, sa Liberal Party po, hindi kami magpuposisyon dyan dahil meron po kaming juror, di ba? Si Senator Kiko, upo as judge. Kaya in deference po kay Senator Kiko, para mabigyan siya ng laya kung paano siya maghuhusga dito, hindi po kami magpuposisyon dito sa usapin ng impeachment. Papaubaya po namin sa diskresyon ni Senator Kiko base sa ebidensya na ilalatag sa Committee on Justice, no? Sa House. Hindi naman po natin alam kung aabot rin po 'yan sa Senado, no? So kailangan hintayin po namin. Ano po yung inyong paghahanda para po sa, sabi nila 2 years pa naman, pero sabi ho nang nakausap po namin last time si former Senator Trillanes, sapat itong mga panahon ito para makapaghanda ho kayo sa inyong mga political plans. May pinag-iisipan, pinag-uusapan, Aquino, Hontiveros, sa kabila naman pwedeng si Torre kung magmi-merge daw po ang administrasyon at kayo. Ano ho ba yung latest? Baka ho pwedeng mabigyan naman po kami ng update, Sir Erin. Wala naman latest dahil unang-una masyado maaga pa. Merong pananaw po si Senator Trillanes. Kami naman po ang balak po ng Liberal Party, magpapalakas po kami ng aming puwersa sa ground. No, organizational building po kami. Yun po yung gagawin po namin coming from, masabi po natin, matagumpay na election campaign kung saan nanalo nga si Senator Kiko. Meron kaming 6 na congressman na nakaupo ngayon. Meron po kaming isang party list. Meron kaming 2 governor, no? Meron po kaming 17 mayor, no? 2 syudad. Si Mayor Lenny at si Mayor ng Naga at si Mayor Nestor Archival ng Cebu City. So dito sa mga lugar kung saan kami nanalo, magpapalakas po kami ng aming puwersa, no, para lalong yung mga local government units dito sa mga distrito ng mga congressmen lalong makuha po namin. So yun yung mga plano. Of course, number 2, no, kailangan meron po kaming may panalo uli, at least 1 or 2 more senators. So very very sabihin natin we moderate our expectations. Kaya ganun ang approach namin. Now with regard to the presidential race, syempre kung malakas at makikita kayong malakas sa ground, no? Baka lalapit para kaming kausapin. Ngayon kung tatanungin ninyo kung meron na po kaming kandidato, sa ngayon wala pa. Dahil nga dadaan naman po sa proseso 'yan. Katulad ni sinabi ni Senator Trillanes. So ang pinag-usapan namin sa National Executive Council, iwanan muna natin yung ingay sa taas. Let us concentrate in organizational building sa baba. Opo. Open ho ba ang inyong grupo para ho mag-merge, or ano ba ang tamang term, makatandem yung administration? Kasi at this point masyado maagang pag-usapan 'yan dahil it involves a lot of moving parts, no? Ang maliwanag naman sa hanay ng progressive liberal organizations, no? Kailangan lang may isang kandidato. No? Ngayon, after having chosen who that candidate will be,
then we will see kung kailangan pa makipag-usap sa kahit anumang grupo outside of our tinatawag natin sa labas ng bakod namin. No? So syempre may nagtanong sa akin, kami Opo. bang manliligaw o sila yung manliligaw sa amin? Ang sagot ko diyan, syempre kung kami ang malakas, sila yung lalapit, di ba? So ang secret kailangan kami magpalakas. Hindi ho ba kayo naaalarma sa talagang napakalakas sa mga survey ng Vice Presidenteng Robredo? Robredo o Duterte? Sorry, Duterte. Nawala ako dun, Sir Erin. Duterte, Miss VP Sara. Masyado maaga pa eh. Tingin ko hindi talaga napag-uusapan ang mga issue na kailangan harapin ni Vice President. Nandyan yung usapin tungkol sa confidential funds, di ba? So hindi pa talaga nakikita ng taong bayan yung ebidensya na hawak ng mga taong balak mag-file ng impeachment complaint laban sa kanya. Meron pong kasong nakabinbin sa ombudsman tungkol sa plunder, no? Hindi pa rin lumalabas yung ebidensya tungkol doon. So sa tingin po namin na kapag makita ng taong bayan yung ebidensya na latag, kung yan ay through the impeachment process, tingin namin bababa yung numbers ni Vice President. Alam nyo, Sir Irene, kahit saan nyo itanong, nakikita rin sa social media, laging sinasabi, ang pwede lang at malakas na muling pwedeng makita sa grupo ninyo ay si Mayor Leni Robredo. So ano po yung plano ninyo kay Mayor Leni Robredo? Well, ang huli pong nakapag-usap kay Mayor Leni ay si Senator Kiko last week. No? So kunin na lang po natin sa naging pag-uusap po ni Senator Kiko at ni Mayor Leni. So ayoko naman na magbigay ng iba pang komentaryo dahil hindi ko naman nakakausap si Mayor Leni. So iwanan na lang po natin doon. Pero para sa amin, no, kami ay maghahanda kung sa punot dulo, no, sa magiging proseso na sa pagpili kung sino yung magiging kandidato, nandyan pa rin yung pangalan ni Mayor Leni, titignan ho natin, no? Pero ang Liberal Party kailangan maghanda dahil kung may kandidato man, sino man 'yan, maliwanag po yung ilalaban po ng alyansa ng iba't ibang mga political organizations, dapat magtulungan dyan para mapanalo yung kandidato. So ibig sabihin hindi pa ho period talaga, hindi pa sarado na ayaw umakyat na ni dating Vice President Leni? Well, again, balikan po natin yung sinabi ni Senator Kiko, no? Ang huling banggit lang ni Senator Kiko na hindi nag-react si Mayor Leni, huwag isara yung pinto. Pero sabi ni Mayor Leni sa kanya, masaya raw siya sa Naga. So, hindi natin alam talaga kung ano yung mangyayari in the next few months, no? Dahil masyadong maaga pa sa ngayon. Tingin ko magiging klaro ang lahat bandang Hunyo o Hulyo o Agosto, latest August of this year. Saan ho ba nagkamali, sir, nung nakaraan, no? Ang lakas ng pambato. Tapos pera ng bayan talaga yung gumana sa suporta. Well, saan po nagkamali? Hindi naman nagkamali, pero tingin po natin, Lourdes, Opo. yung nagsama Nagsama ang dalawang panig, no? Nag-form ng Team Unity. Kasi nung 2021, sabi nga namin,
kung hindi magsasama yung dalawang grupo, may pag-asa si Vice President Lenny. No? Pero sila nagsama, sabi nga namin, once magsama yan, talagang uphill na yung magiging laban ni VP Lenny. Pero still the same, kung titingnan mo, nakakagulat at hindi mo rin nakita yung ganong karaming mga taong lumalabas, Totoo. yun yung nagbigay ng pag-asa na baka nga, no? So malay ba ho natin for 2028, no? Basta isa lang yung kandidato, tapos manatiling hindi buo yung magkabilang panig, no? Di may pag-asa talaga yung kahit sino mga magiging kandidato ng Progressive Liberal Forces. Hindi ko kayo bubuo ng team unity huli, sir. Tapos sa pinakauli magbe-break. Ewan ko sa kaya, pero basta sa amin, kami basta maghanda dapat kami kung ano man ang mangyayari. Sir, huli na lamang po, ano po ang inyong reaksyon sa itinatakbo po ng isa sa pinakamatinding korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa, yung flood control issue? Well, syempre, kami po ay naghihintay pa rin, no? Bagamat meron pong kinasuhan at nabilanggo, marami pa rin pong dapat kasuhan at i-detain tungkol dito sa flood control project. At hindi lamang flood control, maski yung iba't ibang mga infrastructure projects na ghost, no? Kailangan balikan natin at kailangan sampahan ng kaso dahil kung hindi, no? Kung hindi natin gagawin 'yan, talagang tayo rin po ang may kasalanan. Pinapayagan natin na itong mga nakaupo sa pwesto magnakaw sa kaban ng bayan. Kaya importante po na hindi lamang district engineers ang kailangan kasuhan, maski regional directors. Dahil alam naman natin ang regional directors halos lahat, no? Hindi naman malinis rin 'yan. So kailangan silipin, no? At sabi nga ni Secretary Vince, meron na siyang mga regional directors, I think a week ago, 2 weeks ago na pina-relieve, 'di ba? Ginawang floating yung status. Ayun. Sundan niya yung mga bakit niya finload yan? Ano yung ebidensya na hawak niya? No? So yun yung magpapatunay na maski mga regional directors may problema. Sir Erin, maraming salamat sa oras. Mabuhay po ang Liberal Party. Mabuhay po at maraming salamat sa oras niyo po sa DZXL. Good afternoon, sir. Good afternoon at maraming salamat sa DZXL. Mga kasama si Lorenzo Erin.